Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tapos na ang rehabilitasyon ng drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Matapos ang halos isang taong rehabilitasyon, ganap nang natapos ang Phase 2 hanggang Phase 5 ng drainage system rehabilitation mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Avenue sa G. Araneta Avenue, Quezon City. Umaabot sa halos 400 million pesos ang halaga ng proyekto. Layunin nito na maibsan ang matagal ng suliranin na pagbaha sa lugar tuwing malakas ang ulan dahil kilala ang nasabing kalsada bilang isang low-lying area. Pinalawak ang kapasidad ng drainage system at inayos na rin ang mga sidewalks sa nasasakupang bahagi ng proyekto. Sinimulan na rin ang improvement ng drainage line papasok ng E. Rodriguez Avenue patungo sa San Juan River na inaasahang makukumpleto sa Mayo taong 2026. Sinabi pa ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na trip tuwing malakas ang ulan. Kawawa yung dito, lampas tao yung baha dito, mga tao. Kasi nga yung isa sa mga rason yung drainage, mag-i-in. So ngayon, times 3 na yung laki ng drainage ngayon. So, pinagaki natin yung existing, tapos dinagdagan natin ang isa pa. So makikita nyo, dalawa na yan. Isa na itong 1.5 liters, isa pang, tapos so dalawang 1.5 liters. So times 3 na ngayon yung laki ng drainage. Samantala, naglabas ang DNR Environmental Management Bureau Calabarzon ng cease and desist order laban sa Greenleaf Solid Waste Management Incorporated na operator at may-ari ng gumuhong sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Lumalabas sa kanilang investigasyon na dahil sa paulit-ulit na pagpapabaya sa landfill, nagdulot ito ng pagkasira o pagguho sa isang bahagi ng gabundok na basura. Nakita rin na marami ding nilabag ang kumpanya sa mga kondisyon na nasa Environmental Compliance Certificate. Dahil dito, pinagsusumite ang may-ari ng landfill na detailed report at mga gagawin nitong hakbang sa trahedya. Sa ngayon, patuloy na nakatutok ang EMB Calabarzon sa lugar upang tiyakin na susunod na ito sa mga itinakda na umiiral na mga batas. Natapos na ng Philippine Coast Guard ang underwater search operation sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan, kung saan naabot sa 22 labi ng tao ang na-recover sa loob ng 27 araw na diving operations. Ayon kay Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Commodore Rejard Marfe, nakahilig sa kaliwa ang naturang barko pero buo pa rin ang buong bahagi nito. Mayroon din umanong mga sasakyan na napunta na rin sa gilid ng barko na naging sanhi naman ng mas mahirap na pagpasok sa loob. Samantala, dagdag ng PCG, nakadokumento lahat ng ginawa nilang diving operations bilang suporta sa nagpapatuloy na investigasyon sa naturang trahedya. Suportado ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Department of Trade and Industry ang sinusulong na panukala na pag-isahin na lamang ang tax rates sa vape products sa bansa. Sa isinagawang congressional hearing, nagkaisa ang tatlong ahensya ng BIR, BOC at DTI sa House Bills numbers 1316, 2618, 5207, 5212, 5364 at 6993 para ma-restructure ang excise taxes para sa vapor products. Sa kasalukuyan kasi aabot sa higit 60 pesos per milliliter. Ang tax sa salt nicotine at free-base nicotine naman ay nasa 6.95 pesos per milliliter. Ayon kay Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang nag-file ng House Bill 5212, ang two-tier na vape tax system sa bansa ay karaniwang nagiging daan para sa misdeclaration at loopholes at tinatayang nasa 14.84 billion pesos ang nawawalang kita sa gobyerno. Bagamat mababa ang mga nasisingil na buwis mula sa vape, naniniwala ang mga mambabatas na naghain ng panukala, mapapadali ang pagpapatupad nito kapag naisabatas na. Matutulungan din ito ang gobyerno na mailaan ng tama sa mga proyekto ang buwis, gayon din sa PhilHealth. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.